magagandang Bible verses and exhortation. So, ayun, yun na lang ginagamit ko. So anyway, yan, na-share ko lang sa inyo kasi yun nga, napaka ano talaga ng schemes no ng kalaban para lang malinlang talaga tayo. So, be discerning mga kapatid. Hindi ko kayo masasabihan na wag nung gamitin na yon na nasa sa inyo pa rin yon. Wala, hindi ko talaga siya tawag diyan. Hindi ko talaga siya tawag dito. May ano sa inyo. Nasa sa inyo lang talaga. Pero nagbigay na po ako ng warning na yung mga bagay na yon will not really help you. No? So, ayun lang naman. And then, ayun, balik po, no? So, yung mga memory verses, yun po yung ginagamit. Lagi kong binabanggit din kapag, yun, may mga nangyayari sa buhay-buhay. Tulad yan, kapag may temptation, so I always remember Ephesians 5:15-17, Titus 2:11-12, Job 28:28. So yan, mga inaalala ko yan. And kapag may time naman na nanghihina ako, so inaalala ko yung John 1:16. Ano pa ba? Yun yung mga promises, no? John 1:16, John 3:16. And then kapag minsan nagiging proud sa self dahil sa mga ginagawa, I always remember John 3:21. So lahat ng yun ay ayon sa Diyos, hindi ayon sa akin. So ayun lang, pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano ka-helpful din yung memory verses. Wait lang po. Kasi yung tanging bagay na kailangan talaga natin isang salita ng Panginoon. Nag-aanda po kasi ako para sa Sunday. So nakita ko yung kahalagaan niya talaga. That's the only thing that we need. Tayo po bilang mga mananampalataya na at naligtas na, ngayon ang kailangan na lang natin. Hindi ko naman sinasabi na yun lang, no? Pero dun kasi parang nagmumula yung lahat no? Yung sa salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon, diyan tayo lalago sa ating pagkilala sa Panginoon, diyan tayo lalago sa ating kaligtasan, diyan tayo lalago sa ating obedience. So the Word of God is really, really, really our word, bread of life. Siya, ang salita, ang Panginoong Jesus. At ito, binigay niya ang salita niya sa atin. By the way, ngayon ko lang napakita to, no? Napanalunan ko po ito sa sa napanalunan talaga, no? Sa conference. Hindi to alam nila, Jamie. Kasi po to parang palabunutan ba, no? Hindi to alam nila The story behind is, di ba, nagsabi talaga ako sa kanila, gusto ko talaga makatanggap ng study Bible. Dapat kasi bibili na po ako ng study Bible doon sa event. Pero yun nga, may sinabi kasi na may raffle daw. Tapos may ibibigay na napakaraming libro. So, ilan lang nanalo nun? 3? 2? 3. Kaya lang ubos na, sabi ko, wala na. Pero nung nagbigay ng parang may hinabol, may 30 na mananalo nito, tapos may 10 na mananalo ng ESV Study Bible naman. Ito kasi concise Concise po, kumbaga compact ba. Yung isa naman, yung 10 lang, full. So sabi, hindi to alam nila, nagpray talaga ako. Hindi niyo alam, no? Nagpray ako kay God. Sabi ko, God, bigyan mo ko ng isa. Sabi ko talaga, Lord, desire ko talaga ito. Hindi nila alam yun, habang nagbubunot, nagpe-pray lang ako. Ngayon ko lang nasabi, ngayon ko lang na-share. So nung nabunot, nung pag flash sa screen ng name, sabi ko talaga, thank you, Lord. Kasi nakita ko agad yung name ko, Rael Jens Andit, nandun ka agad. So, it's an answered prayer. It's an answered prayer. Hindi siya lottery. Hindi siya palabunutan. It's an answered prayer. I believe in that. So, ayun po. So, ngayon ko lang na-share, no? Anyway, and napaka-helpful siya para sa akin. Dahil nga sinabing concise, pwede ko siyang dalhin kahit saan. Ito na yung ginagamit ko kapag nagba-Bible study ako.
Ngayon, ito yung tinitingnan ko, kalagab, pag yung guys, binabible study ko. So, yun. And soon, kapag on the go na tayo, pag sinabi ko on the go, kahit saan pupunta na to Bible study, ito na yung parang magiging ano ko. Pero although, Tagalog kasi yung ano natin, no? Wala kasi tayong Tagalog na study Bible. So, sana magkaroon. Okay, anyway, good afternoon po and welcome sa ating Bible study. So, you see the power of prayer, no? Kung kalooban ng Diyos. And it is the Lord's will na pagkalooban ako ng study Bible. So, napakasaya ko nung time na yon. Hindi ko lang sinabi sa kanila that time. Oo. Kasi, hype na sila, bunot-bunot. Hindi. Nung nakita ko yung pangalan ko, sabi ko talaga, amazing ka, Lord. So, anyway, patuloy tayo sa Book of John. So bukas po iba naman po yung mag-memory verse from 2 Timothy 3:16-17. Ang ginawa po namin nila sa nila Mami, ewan ko lang, sumasabay din si Daddy. No? Memorize ka, Dad. So ayun, sabay-sabay na kami no para isahang time. So bukas naman isa-isa sabay-sabay na lang by family na lang din po no. So bukas sinong mag-volunteer. Dalawa lang naman kayo eh. Rodriguez or Mendez nasa sa inyo talaga 'yan, no. Kung sino. Gusto niya palabunutan din? Sige, palabunutan na lang bukas para mag-prepare yung dalawang family, no. Okay, sige po. Let's open our Bible in John chapter 1. Magpapatuloy po tayo no, sa verse 29. So, 29 hanggang 34. Okay? So, baka matapos natin siya ngayong hapon. So, ibang topic na bukas. Tingnan po natin. So, I would like to hear someone no, to read. So, okay lang ba, Ate Arshan? Ikaw na magbasa, no? Hindi ka namin naririnig eh. Okay. 29 hanggang 34, John chapter 1. Apa. Ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala. Dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang espiritu na bumabang tulad sa isang kalapate na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong babaan ng espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos. Amen. Salamat no, Ate Arshan. So tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Our Father in Heaven, ang Diyos na tunay, Diyos na buhay, hindi nilikha ng tao, Diyos na tunay ngang sumasagot, Diyos na tunay na nakakarinig, nakakakita, nagsasalita, at Diyos na siyang may hawak ng lahat, ay ang may akda ng lahat, soberanya sa lahat. Purihin ka, O Diyos, ikaw lamang. At salamat, Panginoon, sa habag at awa mo na ikaw ay aming nakilala na nag-iisa at tunay at ang iyong sugo na si Jesucristo. Salamat sa buhay na walang hanggan na tinatamasa ng bawat isa dahil ikaw ay nakilala namin. Dahil ang karunungan na nagmumula sa iyo ay iyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa biyaya. At Panginoon, panalangin ko po sa mga nakakarinig dito ngayon at makakapanood nito, Panginoon, ng iyong habag ay sumakanila, na ikaw ay makilala nila, na ikaw ay tunay at maging tunay sa kanilang mga buhay. At Panginoon, salamat sa iyong salita na siyang nagbibigay ng katuruan, nagbibigay ng
pagsasanay sa amin, at even ang siyang sumasaway sa amin at nagtutuwid sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kompleto ang lahat at pinagkaloob mo para sa ikalalago ng iyong mga iniligtas, para sa ikapupuri ng iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa panibagong mga bagay na ituturo mo at mas may papaliwanag mo pa sa amin. Naway ito ay tunay ngang maging tulong sa bawat isa na lumago sa pananampalataya, sa pagkilala, sa karunungan, at sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alright. So, balik po tayo sa verse 29. Okay. So, ayun nga po, no, sinabi dito is kinabukasan. So, ibig sabihin, ito po yung pangalawa or ikalawang araw. So, nung kahapon, napag-usapan natin yung parang unang araw na naisulat ng ang Panginoong Hesus ay bumalik sa Betania, kasi nasabi doon sa verse 28, no? Sabi sa verse 28, mga bagay na ito nangyari sa Betania. So, alam po natin na ang Panginoong Hesus po ay nag-ayuno sa ilang sa loob ng 70 araw. 40 days. Sorry, hindi ko na yung Tagalog. For 40 days. And doon din po siya tinukso, no? And then again, ito po ay pagkatapos na po noon. And then parang may na-share si Jamie kanina habang nag-aaral siya. Sabi kasi sa verse, okay, 'di ba 29, no? Kinabukasan. Sorry. Ano ba 'to nangyari? Okay. Kinabukasan mali. Verse 20 ano po pala? Verse 27. Verse 26. Okay? Kung titingnan niyo po yung verse 26, sabi po ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo kilala. Ang nasabi ko po dito kahapon is that nandun po yung Panginoong Hesus. Pumunta doon, no, ang Panginoong Hesus. Kaya lang, yun nga, hindi nila alam na nandoon, na siya pala iyon. Pero meron naman na parang napakinggan na preaching, especially kay John MacArthur. Ang sabi naman, wala si Jesus Christ nung time na sinabi ito ni John the Baptist. Pagkos, ang ibig sabihin ni John the Baptist dito is, nung sinabi ni John the Baptist sa verse 26, sa gitna ninyo may isang nakatayo, hindi siya literal na nandun sa Panginoong Hesus. But, ang sinasabi dito is that dumating na yung itong taong ito, dumating na siya, nasa kaligitnaan na natin siya. At sino yung taong ngayon? Verse 27, siya ang pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Okay? So, ayun po. Yun po yung sa sinabi sa preaching po ni Dr. John MacArthur. And so, kung nasabi ko man po na nandoon ang Panginoong Hesus sa tagpong iyon, yun, i-ano ko po yun. Ano tawag dito? I-revise ko po yun. Okay? Pero one thing is for sure, nasa kalagitnaan na nila. Kumbaga, nandun na, dumating na ang Panginoong. Yun nga, yung sasabihin ni John the Baptist dito. Na sinabi niya, hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Okay po? So yun lang po, inano ko lang po yun na itinama ko lang po, no, para po yon, may tama. Okay? So, well, nagme-make sense siya kasi sa babasahin natin ngayon na sa verse 29, kinabukasan, tinuro talaga ni John the Baptist 'di ba? Tinuro ni John the Baptist si Jesus Christ. So, dito natin makita kinabukasan, nandun talaga ang Panginoong Hesus. In which, kung kahapon, sabihin natin kahapon, nandun ang Panginoong Hesus,
well, dapat inano rin talaga siya ni John the Baptist. Ayan na, siya, no? Pero ang pagkasabi lang kasi ni John the Baptist, yun nga, sa verse 26, sa gitna ninyo, may isang nakatayo na hindi ninyo kilala. So, kumbaga, mas malapit siya doon sa sinabi ni Dr. John MacArthur na nasa kalagitnaan na nandito na, hindi nyo palang alam na nandyan na pala siya. Parang ganon. Okay po? Kasi nga, verse 29, ito na, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus. So ito, binigyang diin talaga na nakita ni Juan. And sa verse 26, sinabi niya lang na sa kalagitnaan, sa gitna ninyo, kumbaga, mas clear yung 29 na nandun talaga ang Panginoong Jesus. Okay? So, ayun po. Pasensya na po kung nasabi ko po yun kahapon. Masyadong naging literal lang din. Pero ayun, again, yun, pagpapakita yun na kailangan talaga natin din ng masugid na pag-aaral, pakikinig din sa mga nauna na sa atin. So, yun yung kagandahan ng iglesia. Yun yung kagandahan ng nakikinig ka sa mga brothers and sisters mo. No? Hindi, wag niyo pong sasabihin, hindi, kaya ko na to. No? Be careful on that. Kasi kasinungalingan din po yan ng kalaban. Okay? Yes, Jesus is enough. Our God is enough. Pero wag po tayong magkakamali na ginagamit po ng Panginoon ang ating mga kapatid upang maitama tayo, maturuan tayo, matulungan tayo. Okay? Sana po naging clear po yan sa inyo. So, ganyan po kahalaga ang pagtitipon-tipon. So, verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, kahapon po, nasimulan na natin po ito. So, magkakaroon lang po tayo ng short na review para din po, yun, maturuan po kayo, no? So, bakit nga po kordero? Ano yung kahalagahan na ang Panginoong Hesus ay tinatawag na kordero ng Diyos? Bakit nga po? Ano yung background nito? Bakit siya kordero? Ano na natin to kahapon? Sige, Gab. Parang gusto mo magsalita, Gab. Yung sa ano po ba yan? Paano yung nangyari sa Passover? Yung pagka ginamit na dugo ay yung dugo ng kordero ng lamb para ma-pass over yung mga pinahiran na pinto. Tsaka yung mga inalay ko dati. Yes, amen. So, yun po yung no? Yun po yung background natin. Bakit ang Panginoong Hesus ay tinatawag na kordero ng Diyos? Kasi nga po, sa simula pa lang sa Exodus, yun na po natin makita na yung dugo po na ipinahid sa pintuan para po hindi mamatay yung mga panganay na anak sa mga bahay-bahay ng mga Hudyo is ang dugo po ng kordero. Kaya nga po, mababasa din po natin sa sinabi ni... Asan ka na, Paul? Ba't wala? Okay, teka lang po kasi may sinabi po si Paul regarding this eh. Sa Corinthians ba yun? Okay, hindi ko po kasi matandaan, no? Pero sinabi po ni Pablo na si Jesucristo ay ang the Passover Lamb. Tatandaan niyo po 'yun? Jesus Christ, the Passover Lamb. Bible verse. Okay, ito hanapin ko po. Okay. 1 Corinthians 5, 6-8. Basahin ko po para sa inyo, no?
Dito na lang. 1 Corinthians chapter 5, verse 6. Verse 7 specifically. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo maging buong masa, kung paano kayo nga'y walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa. So Pablo, nung sinabi niya po sa mga taga-Korinto, si Kristo ang kordero ng ating Paskwa. So you see, dito natin makita yung clear na pag-define, no? Clear definition ng kordero ng Diyos. Kasi nga siya yung kordero ng ating Paskwa. Kasi nga during the Passover, yun nga yung kordero po yung ginamit nila. And so napakaganda no ng salita ng Panginoon na meron talagang kumbaga may kapaliwanagan po talaga itong mga naisusulat dito. Kailangan lang talaga natin basahin yun. Okay? And yun, dahil sa blood, and yun nga, no, yung parang, picture prophecy. Kung natatandaan niyo po yung picture prophecy na nung mga previous Sundays, ito ay picture prophecy. Hindi siya lantaran na sinabi na ito mangyayari, pero may nangyari na sumasalamin sa nangyari na pagliligtas. And napakaraming example ng picture prophecy. Even yung Ark of the Covenant, Noah's Ark, di ba? Yung Noah's Ark represent picture prophecy siya ni Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus, yung barko, yung Noah's Ark, yun yung nagligtas sa 8 tao mula sa wrath ni God, mula sa puot ng Panginoon. And sino nagligtas sa atin mula sa puot ng Panginoon? It is Christ. So, yun po ay example din po ng picture prophecy. And now, yun po, yung kordero ng Paskwa. That's a picture prophecy of Jesus Christ na ating kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. So that's why nalampasan tayo. Dapat kikitilin tayo, di ba? Dapat dapat tayo patungo sa eternal death. But because of the blood of the Passover Lamb, which is Jesus Christ, we are saved. So we praise God for that. No? Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Again, sanlibutan na bigyang we clarified na po no yung sanlibutan ay hindi po ito patungkol sa individual. No? Okay. So, I think magpapatuloy tayo sa verse 30. Siya, yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. So kung makikita niyo po dito yung nangyayari, si John the Baptist po ay nagbibigay ng testimony niya sa mga tao na nandoon. Kasi nga po 'di ba nandoon sila sa Betania. So John the Baptist, nagbibigay siya ng testimony about Jesus Christ. 'Di ba? So verse 29, narito ang Imagine niyo po no, nagbabaptize si John the Baptist, biglang dumating si Jesus Christ. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Ito ba tawa ka, Joyce? Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? And then nagpatuloy siya, verse 30, nagpatuloy po siya, diba? Parang testimony, no? Siya, yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. So, yung sinabi po ni John the Baptist, siya yaong aking sinasabi, ibig sabihin, nasabi niya na po ito. Itong linya na to, di ba? Nasabi niya na. So you see, kaya nga po, yung time na nagbaptize po, na bautismo ang Panginoong Jesus, iba po to sa time na ito. Okay? Naintindihan niyo po? Okay? Siya yaong aking sinasabi. Now, review. Anong ibig sabihin po ni Juan na sinabi niya, kasunod ko'y dumarating isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin? Anong ibig pong sabihin nitong linya na to? Napag-aralan na po natin to. Anong ibig sabihin po niyan? Sige, unmute lang kayo diretso, no? Feel free to speak.
Ano nga po ang kahulugan niyan? Verse 30? Yung kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Ano ibig sabihin po niyan? Ano po ba yan? Kasi si Jesus Christ, kasi mula pa lang, na siya. Parang, na siya. Ano, Gab? Ano po, kasi si Jesus Christ sa kasi mula pa lang, buhay Nandoon na. Buhay na. Oo. Okay, thank you, Gab. So, tama po yung sinabi ni Gab. Ito pong sinabi dito sa verse 30 na sinabi po ni John the Baptist na sapagkat siya'y nauna sa akin, ang sinasabi po dito ni John the Baptist ay bago pa man siya isilang, ang Panginoong Jesus ay nandyan na. Okay? Ito po ang nagpapakita ng deity ni Christ or preeminence ni Christ. Preeminence po ibig sabihin yung superiority ng Panginoon. Yun po ibig sabihin ng preeminence, no? Superiority. Na ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Na in which napakaganda kasi kung babalikan po natin yung nangyari sa Luke chapter 1, una pong pinanganak si John the Baptist, 'di ba? Pero dito sinabi niya, siya'y nauna sa akin, in which very strong Bible, very strong verse na nagpapakita na si Jesus ay hindi po nilikha. But from the beginning, bago pa man po likhain ng lahat, nandun na siya. No? Nandun na siya. And sa reading ko din po, nasa Isaiah 50 na kasi ako, 55. Nasa Isaiah 55 na kasi ako. Doon po natin mababasa yung prophecy about the servant of God, which is ang Panginoong Jesus. Doon din, sinabi niya din talaga na nandun na ako, no? Kumbaga similar words, mababasa din po natin doon na siya ay nariyan na bago pa man likhain ng lahat. So, you see, even in the Old Testament, inaano na talaga, no? Dinideclare na talaga na si Jesus ay nandoon na. Okay? So, in which, yan po talaga yung mga naunang mga kasinungalingan na lumalaganap nung mga naunang panahon. I mean, matapos po na mamatay lahat ng mga apostol. So, patay na po lahat ng apostles, nagpatuloy pa rin po yung iglesia, hanggang ngayon nagpatuloy siya. Pero yun nga, sa mga earlier years po, ang kasinungalingan talaga na laging inaano ng kalaban is yung patungkol po sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. So, kaya nga po, di ba, last Saturday, nagkaroon po tayo ng pagbabasa ng Apostles' Creed. And bukas, sa Saturday, babasahin natin yung Nicene Creed, in which yun din po ang inaano noon, no? Dinidil yung about po sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. So, meron pa po bang nagda-doubt dito na si Jesus Christ is God? Okay? Bakit ko po ito sinasabi? Napakahalaga po ito sa kaligtasan ninyo, sa kaligtasan natin. Because kung naniniwala tayo sa Jesucristo na hindi Diyos, then that cannot save us. Hindi yan makakaligtas sa atin. But the true Jesus Christ, the Jesus Christ of the Bible, is a God-man. He is God. Hindi na walang pagiging Diyos niya. Bagkus sinuot niya lang, idinagdag niya, no, yung pagiging tao. So, that's the true Jesus Christ, no? Okay? So, clear naman po, no? Wala naman pong nalilin lang dito. Wala naman pong naliligaw dyan. Okay? Okay, maganda po kasi, okay, anyway, mamaya na lang yung application. Verse 31, hindi ko siya nakilala dahil dito ay naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Now,
I remember si Kuya din po nagbigay siya ng comment patungkol dito sa hindi ko siya nakilala. Nasabi po ni Kuya na kilala naman ng Panginoon ni John the Baptist si Jesus Christ dahil nga relative sila. Kumbaga. And in which, yon malaki yung posibilidad na magkakilala sila. Pero sa pag-aaral ko din po, tanongin ko lang po kayo, may nabasa po ba kayo patungkol dito? Nag-aaral, sino po ba yung nag-aaral? Baka may nabasa lang kayo. I-share natin yung ating nabasa patungkol dito. Share ko yung sa napag-aralan natin sa Lucas na si John the Baptist, nasa tiyan pa lang siya, pinagpala na siya ng Panginoon. Dahil hindi naman siya, di ba kasi si Elizabeth, di ba pinangbuntis lang siya para dininig ng Diyos yung panalangin ni Zacarias. Kaya siya mapagpalang, makapangyarihan pa rin pa siya. Yung palang binigyan na siya ng kapangyarihan na sa tiyan pa lang. Tama yan? Nasa tiyan pa lang siya, binigyan na siya ng kapangyarihan. Sa Luke siya nabasa na pag-aralan natin noon, di ba, si John the Baptist. Apo. Kaya ang Panginoon Diyos talagang nag-ano sa kanya. Naglalang dahil hindi naman sila, dahil baog na si Elizabeth, kaya siya parang dininig lang na si Zacarias, yung panalangin ni Zacarias, dininig lang. Kaya siya mapagpalang siya. Binigyan lang siya ng kapangyarihan. Yun ang nabasa ko sa pinag-aralan natin sa Luke yun. Apo, sa Luke po yun, chapter 1. Ayun, actually dun po, salamat po Lola Lita, no? So yun, maganda po na inaalala talaga natin yung ating mga napag-aralan. So yes, tama po yun. Kung babalikan po natin yung story about John the Baptist, si John the Baptist po ay isang miracle baby. No? Okay? Pinagkaloob siya ng Diyos. And then, yun yung nabanggit po ni Lola Lita na kahit nasa sinapupunan pa lang si John the Baptist, di ba nag-react na si John the Baptist, no? Nung dumating si Mama Mary. Nung dumating si Mary, okay? Nag-react siya, no? Ibig sabihin, kumbaga, nag-react siya kasi nandun yung Messiah nasa sinapupunan ni Mary. So, doon pa lang, napakalaga nung sinabi na nasa sinapupunan pa lang si John the Baptist ay dinapuan na siya pinagkalooban na siya ng Espiritu. Nandun na yung Espiritu ng Diyos kay John the Baptist. Kaya na-recognize si John the Baptist na yung bata na nasa sinapupunan ni Mary is yun po ang Messiah. Now, kung babalikan lang po din natin yung nangyari sa Luke, pwede po ba natin na-open yung mga Bible natin sa Luke? Hanapin natin, magtulungan tayo. Kung mapapansin niyo po sa bandang huli, Luke chapter 1, verse 80. Basahin natin Luke chapter 1, verse 80. Tingnan niyo po. 80 verses pala yung chapter 1. So, pinakahuling verse, sabi po dyan, lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu. At siya'y nasa mga ilang sa araw ng kanyang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Ano pong pinapakita dito? So, nagstay po si John the Baptist sa ilang. Okay? Doon po siya nagstay. Hindi po siya nagstay sa Nazareth. Hindi lang po natin alam kung ilang taon si John the Baptist nagsimula na magstay doon sa ilang. Okay? Pero, kung babasahin po natin sa Old Testament, ang isang tao po na dinedicate para sa Panginoon, yung tao po na dinedicate para sa Panginoon is iniiwan na po ng mga magulang niya doon sa kung saan man siya. Iniiwan na po ng mga magulang niya pagkatapos po na parang hindi na siya dumidede. Parang ganon. Yun po yung nagiging pattern.
Hindi ko lang po alam kung ano yung exact na age. Pero kapag hindi na dumedede yung bata, iniiwan na siya ng mga magulang. For example, one of the example is, sino ba dito yung nasa Samuel na? Nagbabasa ng Samuel. By the way, nagre-reading pa po ba kayo? Sino po dito yung nagre-reading? Yung honest po na nagre-reading talaga. Okay lang po, yung mga hindi. Okay, halos lahat naman. Sa lahat naman siguro. Si Arshan, hindi ko lang nakikita. Paluin kayo si Arshan. Hindi, joke lang. Okay, anyway. So, kung nasa na po ba kayo? Nasa Samuel na kayo? Nasa na po yung reading nyo? Exodus pa lang? Leviticus. Leviticus na, okay, good. Okay. Leviticus din, okay, sige no. So, please patuloy niyo po yung reading. Wag po sana hindi po kayo maging hindi na hindi na sinusunod yung mga araw-araw, 'di ba? May schedule tayo. By the way, no, thank you kay Ate Jamie. Si Ate Jamie po yung nag-ayos noon, no. Pero yun nga ang nangyari, naging individual na tapos hindi na natin sinusunod, basta makabasa na lang. Pero sana maging disiplinado po kayo na basahin nyo. Kung nauuna po kayo, well, that is good. Kung hindi naman kayo nauna, at least sabayan nyo po yung araw na naitakda, na set, na ano nyo po, na gigess nyo po ba ako? Okay? Kung nauna kayo, walang problema, sige, basahin nyo ng basahin, no? Pero kung hindi naman nauna, nauhuli, sana abulin ninyo yung nakaset na time. Yun na lang po yung pakiusap ko po sa inyo mga kapatid, na wag na po kayo mahuli. Kahit yung sabayan nyo lang. Okay? So, yun po. Anyway, so ako baka God willing, sana next month or this month matatapos ko na yung buong Bible. Medyo mahaba lang talaga yung sa Old Testament. Pero by this month or next month, God willing, matatapos ko na siya. And ang plano ko, pag natapos ko na, ulitin ko ulit. Paulit. Para makita ko yung ano talaga ko. Basta yun yung desire ko, no? Ulitin ko po. Anyway, so bakit ko ba yun na-share? Yun nga po. Kasi yung pattern po sa Old Testament, kapag ang isang bata ay inihandog sa Diyos, kumbaga, talaga ba? Yun nga, yung example natin is si Samuel. Sino po si Samuel? Siya po yung unang, hindi naman una, hindi ako sure kung siya yung una, pero parang siya kasing unang ni-record na propeta, no, na siyang nagtalaga kay King Saul, na siyang nagtalaga kay King David. Okay? Doon po nagsimula. Kaya mapapansin nyo, may mga nababasa po tayo na mula kay Samuel hanggang sa panahon na yung mga present time. So, nagsisimula kay Samuel kasi. Kaya, yun ang parang hint ko na baka si Samuel yung pinakaunang na-record na parang prophet. Anyway, si Samuel po ay rin po, no, anak siya ni Ana. And then, answered prayer siya, will ni Lord. And then sabi ni Ana, itong anak ko na to ay ibibigay ko sa'yo, mag-ihandog sa'yo. So pagkatapos po ng parang yun nga yung hindi na dumedede si Samuel, iniiwan na siya doon sa temple. So ang nag-alaga sa kanya si Eli. Ayun, yun yung nag-train kay Samuel. So ayun, hanggang lumaki si Samuel, siya na yung naging prophet na nag-ano kay Saul and then nag-ano kay David. So parang kung yun po yung gagawin nating dito sa Luke. So, siguro mga ilang edad po, si John the Baptist, iniwan na po sa ilang. 4 years old, 5 years old. Okay? Pero, okay, hindi natin alam, hindi tayo sigurado ilang taon. Pero, one thing is for sure, matapos noon. Kasi, alam niyo po ba, isa din to sa hint, matanda na po si Elizabeth at saka si Zacarias. Mga around 80 or 90 years old na po si Elizabeth at si Zacarias. And so possible daw na yun nga namatay early and then napunta na si John the Baptist sa ilang. Now bakit ko po ito sinasabi sa inyo?
Kasi ito pong, kung babalikan natin sa John chapter 1, verse 31, yung sinabi po ni John the Baptist na hindi ko siya nakilala, sabi naman po ng mga theologians din, literal po talaga na hindi niya kilala. Ibig pong sabihin, hindi talaga sila nagkakilala ni Jesus bilang magpinsan. Okay? Now, may nagsasabi po, example si Matthew Henry, sabi niya, kumbaga maganda na yun ang sinabi, maganda na yun ang nangyari kasi mawawala po yung accusation na nagplano si John the Baptist at si Jesus Christ. O sige, para sumikat tayo, magkapera tayo, magbabaptize ka, tapos sabihin mo ako si Messiah. So, dahil daw po dito sa sinabi ni John the Baptist na hindi ko siya kilala, pagka naging strong evidence or strong pinanghawakan nila na hindi po yung nangyari po kay John the Baptist at Jesus Christ, hindi po yun planado. Walang plano. Okay? So, and then binasa natin, ito pong nangyari dito na hindi niya kilala is hindi niya din kilala si Jesus Christ pa as the Messiah. Kasi nga po, di ba, mababasa natin mamaya, yun yung naging purpose bakit nagbautismo siya. Para mapakita sa kanya nagsugo sa kanya na bautismo, na kung sino man ang dapuan, siya ang Messiah. So, ibig sabihin, may mga taong lumalapit sa kanya, hindi niya alam kung sino yung Messiah doon. And then, one thing, isa din po sa parang strong na argument na hindi talaga magkakilala si John the Baptist at si Jesus Christ bilang magpinsan, bilang tao, is nung nagpapabaptize si Jesus Christ is pagka wala namang nangyaring, uy, pinsan. Wala namang ganun nangyari, no? Pero ito lang, ngayon ko lang po naalala. Napansin niyo po ba nung sinabi ni John the Baptist nung lumapit si Jesus Christ? Hindi pa siya nabaptize, pero may sinabi po si John the Baptist. Ano ba sinabi ni John the Baptist? Tandaan niyo? Wala pang baptism na nangyari, pero anong sinabi ni John the Baptist kay Jesus Christ? Nakalimutan niyo na. Anong sinabi ni John the Baptist? Bago po, nung dumating po si Jesus Christ, yung unang tagpo po, bago po yung temptation. Anong sinabi ni John the Baptist? Hindi ako karapat-dapat na bautismuhan ka. Dapat ako ang bautismuhan mo. Natandaan niyo po yon? So, ibig sabihin, ano po? Hindi pa nabaptize si Jesus Christ, alam na ni John the Baptist na si Jesus Christ. Naintindihan niyo po? Di ba? Kasi hindi pa siya nabautismuhan eh. Sinabi na ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat bautismuhan ka, dapat ako bautismuhan mo. Di ba? So, again, bago pa man bautismuhan si Jesus, alam na ni John the Baptist na si Jesus Christ ang Messiah. Ngayon, paano natin i-reconcile itong sinasabi natin dito sa verse 31 hanggang 33 na ang pagbabaptize kay Jesus Christ is ang pagpapatunay na si Jesus Christ ang Messiah. Kumbaga, alam na pala ni John the Baptist. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Okay? So yun, no? Paano natin yun i-reconcile? Sige, Gab. Yung po, nasa safe na pupunan pa lang sila. Yung malaw yung baby sa ni sila po yun. Amen. Actually, yun yung sagot, yun in-expect po na sagot. Bakit po nakilala na ni John the Baptist bago pa i-baptize? Kasi nga the Holy Spirit, the Spirit of God, is na kay John the Baptist. Kailan dumapo? Noong nasa sinapupunan pa lang siya ni Elizabeth. Doon pa lang sa tagpong iyon, itinuro na ni John the Baptist kung sino ang Messiah.
Hindi pa sila pinapanganak, alam na ni John the Baptist, uy, andyan na yung Messiah, no? Gumagano na siya sa tiyan ni Elizabeth. Di ba? And again, tinuro yun dahil sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, anong ibig mong sabihin? John the Baptist dito sa 31, 32, 33. Alam mo na pala. Ba't sinabi mong hindi mo siya kilala? Well, yun ay magandang evidence na yung sinasabi niya hindi ko siya kilala is patungkol talaga sa literal na pagkakilala. Hindi ko siya kilala na alam ko siya yung Messiah, pero hindi ko siya kilala. Intindihan nyo? Wala kaming sabotahe, walang sabotahe na nangyari. Okay, pero pansinin natin yung sinabi ni John the Baptist, no? Dahil dito ay nagbabautismo ako sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. So the main purpose is para mahayag si Jesus Christ sa Israel na siya ang Messiah. Now, paano siya mahayag? Paano mahayag na siya sa Israel na siya ang sa pagbabaptize? Kasi ang dami mong binautismo ni. O pwede naman kahit sino doon ihayag mo. Bakit si Jesus Christ? Ano yung pruweba mo na siya ang Kristo sa pamagitan ng pagbabautismo? Naintindihan niyo po yung tanong ko? Ano yung pruweba mo, John the Baptist? Kasi nagbabautismo ako, well actually, yun yung dahilan ng nagbabautismo siya para mahayag sa Israel. Okay, o sige, mahayag. Pero ano yung pruweba mo sa amin na siya yung Kristo? Okay, ihayag mo siya eh. Ano yung pruweba mo? Yung nagpatotoo sa verse 32. Nagpatotoo si Juan. Amen. Yun. Wow. So nagiging na kayo nag-aaral talaga kayo So actually, ang sagot po is verse 32. Okay? Ano yung magiging hold ni John the Baptist? Okay, nagigets mo yung tanong ko po. Okay, nagbabaptize ka nga, pero bakit? Paano mo nasabi na siya? Kasi verse 32, nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buwat sa langit at dumapo sa kanya. At hindi nagtatapos dyan. Verse 33, hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, siya ang Kristo. Ibig sabihin po dito, again, bago pa man ito mangyari, alam na po ni John the Baptist na si Jesus Christ ang Messiah. Okay, clear na po yon. Ang ibig niya lamang po sabihin dito na hindi ko siya nakikilala is the relationship, personal relationship. Pero bakit siya nagbabautismo? Para mahayag sa Israel. At paano niya yun mahihayag? Kasi through baptism, doon sinabi ng Panginoon na kung sino man sa mga binautismuhan mo ang siyang dadapuan ng Espiritu, ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. At yun yung ipinapatuo ni John the Baptist sa mga nandoon. Now, bakit? Okay. Teka lang po. Naintindihan niyo po? Okay, yun yung purpose. Yun yung purpose ng baptism. Para mahayag si Jesus sa Israel. Paano siya nahayag? Kasi nga sabi ng Panginoon na nagsugo kay John the Baptist, kung sino man ang dapuan sa pagbabaptize mo, siya yung Espiritu Santo. That's why nagbabautismo po si Juan. Ngayon, ang tanong po, bakit naman siya papaniwalaan ng mga tao? Di ba? Bakit naman po siya papaniwalaan? Bakit papaniwalaan yung sinabi niya? And actually, may mga naniwala po, di ba? May mga naniwala kay John the Baptist. Sino yung mga naniwala kay John the Baptist? Sino po?
Sino naniniwala kay John the Baptist? Yung mga nagpabautismo. Nagpabautismo sila kasi naniniwala sila sa sinasabi ni John the Baptist. Di ba? Di ba po? Okay? Naniniwala sila. So, yung sinabi ni John the Baptist, pinaniwalaan nila yun. Kaya naniwala sila na ito yung Kristo. Ito yung Kristo. And one thing also, na isa sa mga testimony ni John the Baptist din is yung testimony niya sa sarili niya. 'Di ba? Kaya nga po napakahalaga nung tinanong siya ng mga pari at mga Levita, sino ka ba? Ako ang tinig na sumisigaw. At alam yun ng mga Hudyo, yun yung tanging bagay na kinlaim po ni John the Baptist. 'Di ba? Yun yung kinlaim niya. The rest, he declined. Hindi akong Kristo, hindi akong propeta, hindi ako si Elijah, hindi ako si ganito ganyan. But one thing na kinlaim niya, ako ang tinig na sumisigaw. Ako yung sugo na magtuturo sa Messiah. And then, here's another testimony. Yun nga, verse 32 and 33. Tindihan niyo po? You see? So, verse 34. Aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos. The Son of God. You see? And doon tayo babalik sa purpose ng pagsusulat ni John the Apostle. Bakit nga po ito sinulat ni John the Apostle? To prove and para may pakita na si Jesus ay ang anak ng Diyos. So paano niya yun sinimulan? Sinimulan niya ito sa testimony ni John the Baptist. And here's the testimony of John the Baptist. Aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. And ang mga Hudyo, tinanggap po nila si John the Baptist. Tinatanggap po nila si John the Baptist na si John the Baptist ang sugo, ang tinig. You see? Nakita niyo na po yung kagandahan ng salita ng Panginoon. Okay? Okay? So, naway napalakas po kayo ng salita ng Panginoon ngayon. Naway na-encourage po kayo na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi ito, nakikita niyo po siya yung anak ng Diyos. Siya ang tunay na Messiah. John the Baptist is true also. You see, lahat po ng ating pinaniniwalaan, pinag-uusapan is ang katotohanan. Mga kapatid, kayo po ay namumuhay na sa katotohanan. Okay? Kaya mamuhay po kayo ayon sa katotohanan. Yun na po yung resulta eh. That's the end result eh. Our lives, yung pamumuhay natin. Okay? So babalik po talaga ako again sa application. You have the knowledge. Kasi mag-ingat po kayo. Maraming nakakaalam. Kaya nga po yung huling mga message ko po sa GC, hindi na po ako magsasend sa GC, no? Babasa yung mga huling message ko po sa GC is what? Magkaiba po yung knowledgeable sa wise. Magkaiba po ang maraming alam sa marunong. Okay? Magkaiba ang knowledgeable sa wise. Knowledgeable, yan, ngayon tayo, we have the knowledge. Natutunan natin. Mga kapatid, baka ni kayo, ngayon natutunan natin, that's knowledge. Pero hindi po ibig sabihin na may knowledge ka, wais ka na. Kasi as long as pinipili mo pa rin ang maling bagay, you are not being wise. Hindi ka namumuhay bilang isang marunong. Hanggat pinipili mo ang kasalanan, hanggat pinipili mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa mata ng ating Panginoon, you are not being wise. Nagiging, Ephesians 5:15-17, nagiging mangmang ka pa rin. Okay? And i-share ko lang po sa inyo yung nabasa ko kanina kay John the Piper. Kay John Piper kanina. Pinost ko po yan sa Twitter account. Twitter na lang, pangit kasi pakinggan ng ex no? Parang merong ex-girlfriend ka, no? Sa Twitter,
Sabi po ni John Piper, wala po akong follower ha. Pero nagpo-post lang ako kasi binabasa ko ito as an encouragement sa sarili ko. And para na rin sa mga susunod na yung mga ko po, no, mga believers din po yung nakakasalamu ako sa Twitter. Hindi po yung mga puro kalaswaan, no, sa Facebook, Instagram at sa ano. Anyway, sabi po ni John Piper, seeing and savoring, desiring, preferring the superior beauty of Christ is the way we defeat the evil one. Ano ibig sabihin niya po? Seeing, pagkakita, savoring. Ano ba savoring? Yung alam niyo yung pag kumakain ka tapos enjoy mo. Sarap, no? Savoring, pagnanamnam. Desiring, pagnanais. Preferring, pagpili. Prefer. Pagpili sa superior beauty. Superior beauty nino ni Christ is the way para mapagtagumpayan natin yung kasalanan. Bakit? Ano po bang ginagawa ng kalaban? Kasi ganito ang ginagawa ng kalaban. Ito lang po yung laging ginagawa ng kalaban, so maging maingat kayo. Ginagawa niyang mas masarap ang kasalanan kaysa kay Kristo. Ginagawa niyang mas katuwa-tuwa ang kasalanan kaysa kay Kristo. Lahat ng bagay apart from Christ na ginagawa niyang mas okay, mas maganda, hindi boring, mas nakakatuwa. If yan na nararamdaman mo sa ibang bagay compared to Christ, then you are being deceived by the lies of the enemy. Kung mas masarap magbabad sa cellphone, kung mas masarap po magpuyat sa kakachat, kung mas masarap magpuyat sa kakapanood, kung mas masarap mag-spend ng time sa mga aso, kung mas masarap mag-spend ng time sa exercise, kung mas masarap mag-spend ng time sa pagtutulog, sa tulog, lahat po ng yan, tayo po ay nalilin lang ng kalaban. Kaya nga, di ba? Again, ulitin ko po, no? Seeing and savoring, desiring, preferring the superior beauty of Christ is the way we defeat the evil one. And paano nyo makikita yung beauty ni Christ? Saan nyo makikita ang beauty ni Christ? Saan nyo po makikita ang kagandahan ng Panginoon? Sa Kanyang salita. Sa Kanyang salita. You see? So again, yes, ngayon we have the knowledge, natuto tayo, marami tayong natutunan, but please, wag po kayong huminto sa pagiging knowledgeable. Be wise. Bakit? Kasi wise ka na binuhay ka na ng Diyos Wag ka na magpalinlang. Yun na lang gawin mo, wag ka nang magpalinlang. Wag ka na magpalinlang. So, i-recite mo lahat ng memory verses natin. Titus 2:11-12, Ephesians 5:15-17. Lagi mo yan sabihin sa sarili mo. No? So submit yourselves to the word of God, to the will of God. So yun lang po mga kapatid. So magsisend po ako mamaya. Magpapasabi na lang ako kung kanino man pwede. Maybe kay JB. Siya na lang magsisend kung ano po yung pag-aaralan natin bukas. Okay po? So may mga katanungan pa po ba kayo? Or okay na po kayo? Okay lang? Sige. So sige po, maraming salamat. And happy birthday po pala sa bawat isa. Sige po. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, napakadakila mo, O Diyos, at napakaganda po ng iyong salita. Napakaganda ng iyong pagsasaayos ng lahat. Tunay nga, O Lord, na ang lahat ng ito ay hindi nagmula sa wala lang, hindi nabuo ng chance, but lahat ng ito ay ginawa mo sa karunungan mo with the intelligence that you have. And ngayon ay nakikita namin kung gaano ka kamangha-mangha, kung gaano kaganda ang iyong gawa. Salamat, Panginoon. At patuloy mo pong palakasin ang bawat isa. At pagkatapos nito, Panginoon, naway mapaalalahanan ng bawat isa na ang spiritual warfare is tunay. Pwede na pagkatapos nito, paglabas ng bawat isa,
paglakad ng bawat isa ay pwede na po talagang atakihin na naman ng kalaban sa pamagitan ng sarili naming pagnanasa sa mundo at mga kasinungalingan niya. Lord, guard, ingatan mo po ang bawat isa. Ilayo mo po kami sa mga tukso, O Diyos. Ikaw lamang po makapagligtas sa amin. And Lord, bigyan mo po ang bawat isa ng puso na magiging dependent lamang sa iyo, O God. And ang pananatili sa iyong salita upang mapagtagumpayan ang bawat kasinungalingan. Salamat, Panginoon, ikaw po ang mabigyan ng kaluwalhatian at papuri sa lahat ng mga ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, no? See you po bukas. Bye-bye. God bless. Ingat kayo. Ingat, ha?